sing, just sing, something, just sing, and sing, and sing, and sing, just sing. Rejoice, rejoice, when Jesus reigns and saves the souls employed. From hills and floods, from seas and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding Yan. So isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen? Ngayong pong araw na ito ay unang linggo ng buwan ng Disyembre. At Disyembre na. Talaga naman yung mga awitan ay panay patungkol na sa Kapaskuhan. And it's a good thing that kahit po ganitong mga panahon, tumitigil ang mundo. Ano po? Para celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw po na ito ay napakabuti ng Diyos. We survived November, December na po, and we know that God's grace will continue to follow us sa buwan po na ito. So to begin our service, ay tawagin po natin ang ating pong tagapagpaawit. Yan, si Pastor Alvan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa bawat isa. So, sa umaga po nito ay awit po tayo ng mga awit na pang-Pasko. Ayan, iaakma na po natin sa panahon po natin ngayon. So, mawit po tayong lahat. At gusto po natin sa mga nandito po ay, ayan, meron po kayong mga songbook at gusto nyo po sa songbook ay sa song number 88 po tayo. Awitin po natin, Joy to the World, the Lord is Come. Awitin po natin lahat ng stanza, Joy to the World. Sing,
para po sa ating pangalawang awit, awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. Hark the Herald Angels Sing. Awitin po natin, tatlo pong stanza, no? Hark the Herald Angels Sing. Song number 83 po. Ngayon po tayong lahat. Tayo po ay dadaro po sa ating pong pananalangin. Handa po natin ang ating puso sa ating pananambahan. O Diyos na dakila, salamat Panginoon sa umagang ito na muli ay pinagkalooban mo kami na sama-sama upang itaas ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, Panginoon. Ikaw ay maitaas sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkakataon na malaya po kaming makapanambahan, Panginoon. At inihiling ko nga po, Lord, na samahan mo kami sa aming pong pananambahan na ito. Bigyan mo kami ng patuloy na kalanasang espiritual at physical, Panginoon. At ihanda mo ang aming puso sa pagtanggap ng iyong salita na ihahatid mo sa pamagitan ng iyong anak, Panginoon, na gagamitin mo sa umagang ito. Kung paano ang pagkilos ng iyong Santo Espiritu sa aming kalagitnaan sa lugar na ito, Panginoon, akin din pong hinihiling na sa mga kapatiran po namin na naka-live streaming ay ikaw din po ang kumilos sa kanila pong mga tahanan, Panginoon. Nawa ay magkaroon ng maayos na internet connection para wala pong maging sagabal sa kanila pong pakikinig ng iyong salita. At magkaroon din po sila dakilang Diyos ng maayos na pananambahan. Hindi po sila ay nasa loob ng tahanan, ay magkaroon sila, Panginoong Diyos, ng kanilang sarili ay disiplina para po sa pananambahan din ito, Panginoon.
patuloy na sa kanilang mga tahanan, ikilos mo ang iyong Santo Espiritu, Panginoon, kung paano rin po ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord, at tinataas po namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Ikaw ang kumilos sa amin, sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng ating na Jesus. Amen. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Galatia, ito po ang sulat ni Apostol Pablo. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ang Diyos Ama na siyang sa Kanya'y muling bumuhay. At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galatia, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay sa Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, na sumasa Kanya ang kalwalhatian magpakailanman sa nawa. Ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, sa Kanya ang papuri. Magsibo po tayong lahat. Dadako na po tayo sa ating panalanginan. Bago po nagsimula ang ating gawain, kanina ay nagkaroon na po tayo ng prayer time. Pinunalangin po natin ilan sa mga concerns natin sa ating pong mga kapatiran na meron pong mga suliranin. So ngayong sandali pong ito, we will go to our pastoral prayer. We'll be praying for our service. At yung pong mga ibang mga churches din are doing their own services sa kanilang pang mga iglesia. Ating bansa, ipanalangin natin patuloy ang ating bansa po ay bumabangon dun sa mga nakalipas na mga malalakas na mga bagyo. And what is awkward, mga kapatid, sa mga panahon na ito ng pandemya ay ang mamahal ng mga bilihin. At sobra talagang mahal. Nagkukwentuhan kami kahapon at yung aming tagapamili ay talaga namang kinuwenta niya lahat. Yung 1,000 ay halos 1 araw at kalahati mo na lang kakainin. And taken this month, alam natin na tayo po ay gagasto. So we believe that the Lord will take care of His own, and God will take care of His children. And yun naman ang ating laging sinasabi at nakikita at pinapatunayan naman yan ng Panginoon sa kanyang mga pangako. So tayo pong lahat ay dadako sa panalangin. Let's continue to trust God that sa mga panahon natin na ito ay alam natin na ang Panginoon will always be there and He will not leave us nor forsake us. Amen? So manalangin po tayo. Let's have faith to believe and let's ask the Lord to increase our faith. Manalangin po tayo. Ay po mga nanonood dyan, pray with me. Let's all pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ngayong araw po na ito ay dinadakila namin ang iyong pangalan. Sa umaga pong ito, O Diyos, ay nagpupuri kami dahil Ikaw po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng sapat na biyaya. At sa oras po na ito ay hinayaan mo na ang iyong mga anak ay muling magkatipon-tipon, mapadito man sa lugar na ito o sa kanilang mga bahay na nakikiisa, Panginoon, para po kami manambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat po sa dakilang
binigay mo na paraan ng panalangin. Salamat po, O Diyos, dahil nakikita namin na sa pamamagitan po nito ay naipapahayag namin ang aming mga kailangan, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga pasasalamat, at ganoon na rin po ang aming mga papuri sa iyo. At ito pong pagkakataon na ito, na aming pagtitipon, ay hindi po namin palalampasin para hindi ka itanghal, hindi ka itaas. Para po, Panginoon, ikaw ay mabigyan ng tamang lugar sa aming mga buhay. Kaya kung sakali po, Panginoon, itong mga nakaraang mga araw ay meron po kaming nagawang mga pagkukulang sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At sa pagharap namin sa iyo ngayon, ay nawa pagharap namin ang aming puso, ang aming isip, ay maayos po sa iyong harap. At tatanggapin po namin ang mga bagay na iyong inihanda para sa amin mula sa iyong mga salita, na magbibigay po sa amin ng lakas at panibagong sigla sa aming buhay sa susunod na mga linggong ito. Lord, nagpapasalamat po kami. We have survived November. Salamat po because of your grace and mercy. Lord, ay andito na po kami sa Disyembre, huling buwan ng taong 2020 na sa marami po parang ayaw na naming paalala pa dahil sa mga nangyaring mga trahedya, sa maraming nangyaring mga kamatayan, gawa ng sakit na COVID. Pero Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami. Because in all those tragedies and calamities that we have gone through, Lord, that this world has gone through, Lord, nakikita namin ang kamay mo ay kumikilos, hindi lamang po sa mundo, kundi lamang higit sa lahat sa iyong mga anak na nandito, Panginoon. Ang aming pong bansa ay patuloy na bumabangon sa trahedya ng mga bagyo. Salamat po dahil one way or another ang aming pong bansa ay nakakontrol somehow ang paglago o ang pagtaas ng COVID. Pero sa marami pong mga bansa, O Lord, mahabag ka. Marami po kaming mga kapatiran, mga kaibigan na naapektuhan. Naalala po namin sa iyo yung mag-asawang misyonaryo sa Mexico, si Pastor Mon at si Ate MC, na sila po ngayon ay nasa ospital pa. Lord, lalo na po si Pastor Mon, mahabag ka sa kanya. Lord, pagalingin mo siya, pagalingin mo silang dalawang mag-asawa. At hayaan mo nga po na pagpatuloy sila makapaglingkod sa iyo, makakalap na marami pang mga kaluluwa ng mga taong kailangan ng iyong kaligtasan. Lord, itinataas ko po sa iyo patuloy ang aming gobyerno. Marami pong mga batikos, maraming mga hindi mga magagandang nangyayari, pero we know, Lord, that ikaw po ang naglagay ng kapamahalaan sa aming lugar. At Lord, dalangin ko po na ingatan mo ang aming mga namumuno po sa gobyerno, sa aming presidente, na pangalagaan mo yung kanyang kalusugan, ingatan mo yung kanyang mga desisyon. And Lord, I pray yung kanyang mga gabinete na maging matalino rin, Lord, sa kanilang mga ginagawa at sa mga aspeto ng kanilang mga lugar kung saan sila itinalaga. Lord, dalangin ko rin yung mga insurgencies na aming pong pinagdadaanan sa araw-araw. O Lord, mahabag ka sa aming bansa. At hayaan mo, Lord, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay balik mo yung kapayapaan na tama, Panginoon, angkop sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan dito po sa Pilipinas. Lord, itinataas po namin sa iyo patuloy. We failed to pray for Toronto, particularly, Panginoon, sa Mississauga Peel region na ngayon po ongoing yung kanilang lockdown. Lord, I pray na nawa po yung maging disiplinado rin ng mga tao doon. Tulungan mo yung mga anak mo na sila po ay maging maingat at sa kanilang mga paglabas. At huwag mo nga itong hayaan sila na magkaroon ng makakontract ng disease. Lord, natas ko po sa iyo si Nanay Aida, yung nanay ni Sister Ana, na ngayon po ay nasa Pangasinan. She was diagnosed positive of COVID. Tanda na po siya. Pero I pray, Lord, that
may her body hold on dun po sa kanyang pagkakasakit at bangon mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Tulungan mo siya makarecover, Lord, para magamit mo patuloy ang kanyang buhay sa iyo. Lord, dalangin ko rin po sa iyo, patuloy ang aming gawain sa araw na ito. Maraming mga bagay po ang aming inaalala dahil sa ano na ito, itong buwan na ito. Because, Panginoon, alam namin na kami nga po ay nahaharap sa maraming gastusin. Pero sa dami ng nakikita namin mga problema sa mga bilihan, Lord, ay nakikita namin na parang hindi na magiging maayos pa katulad ng dati o hindi magiging katulad ng dati ang aming pagsiselebrate. Pero it doesn't matter, Lord, because we know that you can provide for our needs. Ang mahalaga, Panginoon, ay alam namin yung dahilan kung bakit may Pasko. At ito po yung dahil ikaw po yung nabuhay. Ikaw ay pinanganak para po sa Panginoong Diyos sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito na maintindihan po yung milagro ng pagkakataon na ikaw po yung pinanganak. At may apply po namin sa buhay namin yung mga bagay na ituturo. At Lord, sakali po na mayroong mga kaluluwa pa na walang personal na relasyon sa iyo, I do pray na sa pamamagitan po ng kanilang mapapakinggan ng mga mensahe at ebanghelyo ay makita nila ang kanilang sarili at sila po'y tumanggap sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, salamat po. Napakatakila mo sa aming mga buhay. Mamaya po, alalahanin namin ang pagkamatay mo sa krus sa pamamagitan po ng banal na hapunan. I do pray, Lord, that you continue to be with us. You continue to guide us, Lord, sa araw-araw. Lalo na po ngayong araw na ito, na kami nga po ay pagkakatipon para sambahin ka sa Espiritu ng Katotohanan. Lord, salamat po. Naniniwala po kami sa iyong mga pangako na sinabi mo, Panginoon, ask and it shall be given thee. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto thee. For everyone that seeketh findeth, and everyone that knocketh it shall be opened unto them. Everyone that seeketh, Lord, sabi mo nga ay makakatanto. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Kaya mo kami patuloy na matapos po ang gawain na ito as what prior prayer kanina, yung po mga nanonood ngayon, bigyan mo sila ng katatagan ng signal. Lord, I pray na as we usher going back to normal, nawa po ay huwag rin kaming magsawa, Lord. Huwag kaming mahiratin. Huwag kaming masanay na kami po hindi na pupunta ng iglesia. Hindi po yun ang kalooban mo. Kalooban mo pa rin, Panginoon, in due time. Naniniwala po kami, when everything is okay, everything is fine, meron na pong vaccine, everything will be going back to normal, ay ibabalik po namin ang aming pananambahan and we will join together once again as a family, fellowshipping together here in IBC Pasig. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin muli, binibigay ang oras na ito. Lahat po na ito ay aming hiling at aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin si Pastor Alba. Yan, muli po ay mawit po tayo. At awitin naman po natin ay Great is Thy Faithfulness. Song number 216, Great is Thy Faithfulness. So, awitin po natin ang 30 stanza, Great is Thy Faithfulness.
Amen. Focus na ba? Okay. Ating pong kuhanin yung ating mga Bible. At buksan po natin sa aklat ng Galatians. Sa totoo lang po kanina, nagkamali ako ng bigay na scripture reading kay Brother Cosi. Pero alam natin walang aksidente sa Panginoon. Amen. At nung binabasa ko yung binabasa ni Brother Cosi mula Galatians 1, the message dun po sa ay perfectly given dun din po sa talata ating pag-aaralan. Kasi ang ating pong talata ay nasa Galatians chapter 4. Pero ang sabi nga po dun, sabi nga sa ni Brother Cosi dun sa Galatians 1, particularly verse 3 and 4. Sabi po dyan, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. Amen? Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. While our text today, mga kapatid, ay nasa Galatians chapter 4. At doon po sa Galatians chapter 4, ang babasahin po natin ay mula verses 1 hanggang verse 7. Kung nakita nyo na po mga kapatid, let us all stand in respect to God's Word. We have several members who came over. Salamat po sa inyong presence. At binabati natin ang happy birthday. Happy birthday si P-Dex. At happy birthday Pastor Dex. Ilan taon ka na? 18? 20. 10 years ago pala. Galatians chapter 4, sabi po dyan, now I say, that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Sabi po dyan, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Jesus Christ. Blessed
The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na makaka-aral po kami, makakapag-aral po kami ng iyong mga salita. At hindi lang po yun, kundi makakapag-usap ka, Panginoon, sa amin, sa kalagitnaan namin. Salamat po sa presence ng aming mga kapatiran who came over and those who are present in their own screens. I pray, Lord, na bless mo nga po ang oras na ito. At may focus lang namin ang aming mata, ang aming tenga, ang aming isip, higit sa lahat ang aming puso sa pakikinig ng iyong mga salita. Lord, ingatan mo nga po ang iyong lingkod, tago mo ako sa iyong lingkod. Humingi po ako ng wisdom, direksyon, guidance sa iyo, Panginoon. Sa mga bagay po na ipapahayag mo sa amin. Mag-usap ka rin naman po sa akin. As you always do, Lord. Salamat po, Panginoon. Atas namin ang iyong pangalan. Pinipuri ka namin. Ito pong aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tagsyo po tayong lahat. Wala yun. Yan. Ang tagal ng 1 minuto, mga kapatid. Well, huwag po kayong mag-alala. Alam ko nag-alala kayo dahil tumigil ako, mga kapatid. Yung po ay bahagi na gagawin natin. Sabi, ano kaya nangyari kay Pastor? Bigla na lang tumigil. Salamat, Pastor Alvin, for the concern. Alam niyo po, eksaktong 1 minuto. Kanina kasi nakakita po ako ng relo dyan. Actually, matagal ko na pong tinatanong kung kanino itong relo na ito. Pero walang gusto umamin. Baka po, kanino ba itong relo na to? Yung pala kay Rodney pala. So, I find use of this watch kanina. Sabi ko, kasi nakikita nyo, nakafocus ako dun sa relo. Yung relo, mga kapatid, tinitignan ko yung bawat second hand, yung malaking hand. At alam niyo po, habang inaano ko yun, yung 60 seconds, mga kapatid, pag abot po nun doon sa taas, aangat ng 1 beses yung minute hand. Hindi po ba? At it marks the passing of another minute. Tama po, ano? Isn't it absolutely amazing na pagka po naghihintay tayo ng 1 minuto, nang wala tayong ginagawa at nakatingin lang tayo, parang ang tagal-tagal ng paghihintay natin. Ama, ano po? Parang ang tagal. Actually, kayo, nung hindi ako gumagalaw dito at pakiramdam nyo, ano kayong mangyayari kay Pastor? Ang tagal naman, parang ang tagal. Pero mga kapatid, yung 1 minuto, pagka yan po ay ginamit natin sa pag-enjoy, halimbawa, sa mga paglabas-labas, yung 1 minuto, mga kapatid, is not even, alam niyo yun, close dun sa enjoyment na gusto nating, parang sobrang kulang yun para ma-enjoy natin yung araw, yung ating ginagawa. Ako kuha niyo yung comparison. Pagka naghihintay tayo ng 1 minuto, ang tagal, naghihintay lang tayo, parang ang tagal. Pero pagka may ginagawa tayo ng mga bagay na gusto nating gawin,
parang talagang kulang yung 1 minuto. Alam niyo po ba na doon po sa, sabi ko nga, you lost track of your time, alam po ba niyo na there will be only 19 days bago po dumating ang December 25. Kasi ngayon ay December 6, tama ba? 19 days na lang. At approximately, sa buhay natin, mga kapatid, there will be 456 hours until we celebrate Christmas. So kung itatranslate po natin itong oras na ito, sa minuto, mga kapatid, we have exactly 27,360 minutes left to get all things done that we need to do bago po dumating ang Kapaskuhan. Alam ko po na marami sa atin will become busy in a few days from now. At yung meron tayong dito, dalawang pagiging bisihan nila. Meron tayong ikakasal kasi ng mga manggagawa, ano? At tapos pagkatapos so naman ay Pasko. So we will get busy on the holidays. At isa pong bagay na hindi natin gustong mangyari, mga kapatid, ay masayang yung bawat minuto, bawat oras, na mga bagay na moments para po magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin bago po dumating yung araw ng Kapaskuhan. Kailangan mamili na tayo, kailangan ay makapagsubi na tayo para doon sa ating mga inaanak. Naalala ko sino yung nag-post na tapos po yung mga ngaruling bawal, ito yung mga protocol sa kanila. Kaya sabi ni Brother Fred tuloy ay, discourage na yung mga inaanak ko para pangaruling. So, alam niyo, we need a lot of things to get done. Di po ba gusto natin, bago dumating yung araw ng Pasko, relax na tayo, ayos na lahat, naisubi na natin yung para sa mga inaanak natin, para sa mga asawa natin, para dun sa ating mga asawang lalaki, para dun sa ating mga anak, andyan na yung mga pagkain, nakaredy, everything is done. Para pagdating po ng araw na yun, relax na tayo, wala na tayong gagawin. And I know, mga kapatid, that Christmas is fast approaching, and I do believe yung significant moment of that first Christmas, it is very quite important dahil po doon sa tinatawag na nature ng pagkakataon na yun. Yung nature, paano ba tatagalogin yung nature? Kalikasan nung pagkakataon ng pagdating ng ating Panginoon. Now, bakit mahalaga yun? Yung significant, yung araw na yun. Now, yung strategic nature ng lugar, nung kapanganakan kasi ng Panginoon, mga kapatid, ay yung panahon ng timing ng kanyang pagdating. Now, have you ever stopped to consider how important timing is to everything that we do? Di ba? Alam niyo po yung timing sa lahat ng mga bagay, napakahalaga yan. Hindi tayo basta-basta papasok sa isang lugar o sa isang business o sa isang venture na mga kapatid dahil naisip lang natin, gagawin na natin kagad. Kailangan marami tayong mga bagay at yung timing po ng mga bagay na gusto natin gawin is very much important dahil napakahalaga po yan doon sa magiging resulta ng ating gagawin. Halimbawa po, mga kapatid, sa pagtatanim, di ba? Lalo na dito sa Pilipinas, planting is very important. Yung timing ng pagpaplanta ay napaka-importante. Naalala ko last year, nung ako po'y, may kwento ko lang, nung ako po'y nasa Canada, mga kapatid ay nagtanim yung sister ko ng kamatis. Nung dumating po ako, yung kamatis ay medyo malalaki na. Medyo ganyang kataas na po. So, kaya lang, nung time na dumating po ako, that was July, very late na pala yun. Pero I managed to, alam niyo po, padamihin at nagbunga po ng marami. Kaya lang po sayang, kasi inabutan ng winter. At ang sabi ng kapitbahay sa akin, supposed to be, you should be planting that April. Nagtanim siya, June. So talagang very late. So sa pagtatanim, timing is very important. Sa pagtatayo ng bahay, hindi ka magtatayo ng bahay during wet season. Di ba? Although mura ang mga materyales, mas matagal ang gagawin. Kasi kung laging umuulan, laging bumabagyo, ay hindi po pwede.
kung magpapatayo ka ng bahay. Okay? And sa atin, you don't go swimming in December. kasi mga kapatid, malamig, di ba? Maliban na talagang meron kang china-challenge mo yung sarili mo na pupunta ka ng Baguio para mag-swimming ka sa mga resort doon. Ay mahirap, ano? Pero, if you are in a normal way, hindi ka magsuswimming during December time kasi malamig. Marami nga sa ating mga matatanda, ngayong mga panahon na ito, nagmamainit na tubig na no? At kaya ako sinasabi kasi nagmamainit na tubig na rin ako. Now, I think we would all agree, ngayong mga panahon na ito, na pag Disyembre ay hindi panahon para magkiyeta. Tama? Tama ba ako, mga kapatid? Kasi ito yung panahon na talagang kailangan natin kumain, kailangan natin i-enjoy yung season sa pamamagitan po ng, alam niyo yung kahit saan ka pumunta ngayon ay, alam niyo po ako naniniwala, though my prayers kanina ay sasabihin ko na mahirap, alam niyo, ang ito maganda sa mga Pilipino, yung resiliency ng mga Pilipino, pagdating sa pag-celebrate, hindi nila palalampasin ang buwan na ito, ang kanilang ang December o ang Pasko, na wala silang ilalagay doon sa kanilang hapunan, doon sa kanilang hapagkainan. Mga kapatid, we would find somehow things on how we can really celebrate Christmas. Kaya yung timing, Panginoon, mga kapatid, think about the importance of timing. Sa sports, it may cost a lot sa marami. Sa sports, naalala ko yung kinuwento ko sa inyo minsan na napanood ko po, 1996 Olympic finals, 100 meters. Last na, ni Linford Christie, siya po ang champion. Doon po sa kanyang pagtakbo doon sa 100 meters, i-defend niya yung kanyang title as the world's fastest man on that particular Olympics. Nanalo po siya noong 1992. Last Olympic niya, 1996, ay sa Atlanta Olympics, mga kapatid. At maniwala kayo, mga kapatid, hindi niya na-defend yung title niya because siya po ay nauna at nag-miss niya yung timing. Binigyan siya ng pang-una, nag-miss siya, yung pangalawa, nag-miss siya, and that's it. Kaya he's so upset dun sa nangyari at hindi niya na-defend yung at yung po ay tumatak na sa marami because of the wrong timing of Linford Christie in his run, ay hindi niya na-defend yung kanyang title. So, katulad din po yan sa napakaraming mga sports. And think about the importance of timing for our daily lives, mga kapatid. Alam niyo po, marami po akong mga napakinggan na mga istorya na in just 1 minute, na-miss nila yung flight nila, na isarado yung pinto ng aeroplano, in 1 minute, hindi sila umabot. Kaya sa atin, mga kapatid, pagka nadidelay tayo sa trabaho at merong time, anong tawag doon? Time card, yung time bounty clock, di ba? At pagka lumampas ng 1 minuto yan, mga kapatid, it cost us a lot. Right? It cost money. Mababawasan tayo. So, alam niyo po, isang hindi ko makakalimutan na istorya patungkol po sa time at sa timing, yung kay Pastor Alban. Nung 4 years old po si Pastor Alban, mga kapatid, nagpunta kami sa Jollibee to, ang tawag dito, to celebrate the birthday ng kanyang pinsan. 4 years old po siya, napaka-poging anak ko, pangkamukha ng tatay anong araw. Ngayon, mas pogi na sa akin. Okay, so, hands up na ako. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yung, dyan po sa Ever Cotesco, nung araw, yung SMS ngayon, kapatid, yung Jollibee po dyan, dalawa yung pinto. Doon sa pinakang, anong tawag doon, yung pinakang lugar kung saan magse-celebrate. Pinto, and then may pintuan pa bago makalabas. Alam niyo po ba, na-curious ako kasi may programa doon sa may tabi lang po ng Jollibee. At doon po sa, lumabas lang ako, iniwan ko doon sa mga kamag-anak ko dahil nandun siya. Nakaupo po siya, kumakain siya actually, kaya kampante ako na hindi siya aalis. Alam niyo po ba na even a minute, only 30 seconds, bumalik po ako, pagbalik ko, wala siya.
At for about half an hour, nagulo po yung birthday celebration nung aming kamag-anak kahahanap kay Pastor Alvan. At alam niyo po kung saan siya natagpuan, mga kapatid. If not for the tag na nagaling siya sa Jollibee, nilagyan siya ng tag na may Jollibee, palagay ko po hindi ko na makikita si Pastor Alvan. Alam niyo po kung nasaan siya? Nasa third floor po siya ng parking space. Sabay Evergotesco. Ang layo po nun. At buti na lang yung gwardiya po, na sabi niya, huwag natin sabihin, huwag natin, kasi gusto kong i-broadcast, nawawala yung anak ko, sabi hindi po, hanapin na lang po natin. At yung nakahanap pa sa kanya, yung walang radyo. Basta nakita, dinala, si Pastor Alban daw tumitingin dun sa mga tao. At imagine, he was 4 years old. At within 30 seconds, pagbalik ko po, nawala na si Pastor Alban. Does 1 minute makes a difference? Ha? Mga kapatid, does 1 minute makes a difference? Opo. 1 minute makes a difference in so many occasions, in so many ways, in so many accidents and incidents of life. A minute makes a difference. So that's the significance of our passage today as we look forward in celebrating the Christmas season. This month, alam ko po mga kapatid, na ang ating mga mensahe will center on the birth of our Messiah. And as we do that, gusto ko pong tignan natin sa simula, mga kapatid, mag-reflect tayo in the following weeks, mga kapatid, at gusto natin ma-experience muli. Taon-taon ginagawa natin ito. Gusto natin ma-experience muli na yung milagro ng Kapaskuhan na hindi po natin nami-miss yung talagang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. So our passage today speaks of the best of all timing in the world. Tignan niyo po ang sabi, verse 4, chapter 4, mga kapatid. Sabi po dyan, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. The best of all timing in the world. And this timing is the coming of our Savior, Jesus Christ. Narinig niyo ba yun, mga kapatid? The best of all timing ay yung pagdating ng ating Panginoon. God's Word said, when the fullness of time was come. Ibig sabihin, when that time come, at just the right time, God sent His Son. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon, yan po ina-anticipate ng napakaraming mga tao. Prior dito po sa talatang ito, prior doon sa pagdating ng Panginoon sa Bethlehem. Alam niyo po, the coming of the Messiah has been anticipated for thousands of years by the people of God. Alam niyo po, maraming mga tao, they look forward. Pagka titignan nila yung Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, yung Genesis chapter 3 verse 15, yung lahat po ng yan, mga kapatid, yung mga patungkol kay Kristo sa aklat ng Psalm, yung prophecy regarding kay Jeremiah, mga kapatid, regarding kay Kristo sa Jeremiah, lahat po ng yan, mga kapatid, yung mga tao na yan, they have been looking forward doon sa pagdating ng ating Panginoon. And the timing of that fulfillment of these prophecies, mga kapatid, represents the miracle of this very moment. At gusto ko pong makita ito in 3 simple outline kung bakit napakahalaga ng timing ng pagdating ng ating Panginoon and how we can apply it sa ating buhay. So number 1 on our outline, the Messiah came at the right time. The Messiah came at the right time. Now, may mga tanong, mga kapatid. It is often asked why He did not come sooner. Bakit kailangan ang buong sanglibutan, nung time na bago dumating ang Panginoon, hindi sila nagkaroon ng tinatawag na benefit ng incarnation niya. At pagka, alam niyo yun, yung pagkakasala ka agad ni Adan at ni Eva, mga kapatid, total,
ipinangako na rin naman siya noong time na yun. Bakit hindi pa dumating ang Panginoon right after the fall? Why were 4,000 dark and gloomy years allowed to roll on, and the world suffer to sink deeper and deeper into the ignorance, in ignorance and sin? Now, mga kapatid, hindi po ako Diyos. At hindi rin ko po alam ang sagot dyan. Maybe maraming mga tao can explain it further. Pero, alam niyo po, to this question, let me just say, meron akong sagot yan, pero we can never find a satisfactory answer dun po sa tanong na yun. Bakit nga ba hinintay pa ng Panginoon 4,000 years bago siya dumating, bago niya nangyari ito, bago niya ginawa ito? Now, so, alam niyo po, ito po ang aking sagutin. Ang masasabi ko lang mga kapatid, doon sa mga question na yun, sa mga questions po na yun ay may dahilan ng Panginoon. At kung marahil i-reveal niya sa atin yung dahilan kung bakit hindi niya pinadala ang Panginoon at the moment of the fall, alam ko po na lahat tayo would agree. Unfortunately, mga kapatid, hindi po ibinigay ng Panginoon ang sagot. And we could just only trust Him sa kanyang kaparaanan. Parang ano po yan eh. Parang sa mga panahon na ito, maraming mga tao nowadays, sabi nila, okay, marami na tayo nababalitaan. Sasabihin nila na, andyan na yung COVID vaccine. Di ba? It's already there. It's already out in the market. Bakit wala pa rin tayo? Bakit hindi pa rin tayo nagkakaroon ng vaccine? Mga kapatid, para lahat ay malagyan na. Alam niyo po, one thing about pharmaceuticals and other, mga gumagawa po ng mga gamot, mga kapatid. Sa lahat po ng kung meron isang bagay na dapat precise sa mga bagay ay ang gamot. Mga kapatid, ang gamot, kailangan precise ka diyan, accurate yung medicine na yan. Kasi pagka hindi, alam na natin, it will cause more damage than cure. Now, alam natin, although hindi pa naman napapatunayan, yung nangyari sa dengue vaccine, di ba? Hanggang ngayon, may dispute pa rin yan. Pero if it is true, mga kapatid, alam natin, na kung yun man po ay totoo, alam natin, it will cause more damage. Kaya mga kapatid, parang ganun din yan. Alam natin, we know in due time, pagka okay na ang lahat, lalabas din yung vaccine na yan. And I do believe, parang ganun na rin ang pwede natin ipaliwanag. Hindi man sinabi ng Panginoon sa atin yung tunay na dahilan kung bakit 4,000 years after siya dumating, mga kapatid, we know that He had a very good reason about it. At doon po sa ating talata, God gave a perfect time for the coming of Christ when it said in verse 4, "But when the fullness of time was come, God sent forth His Son." This means that at just the right time in history, Jesus was born. The coming of Christ into the world was not a matter of chance or coincidence, mga kapatid. Yung kanya pong pagdating ay bahagi po yan nung divine plan established before the foundation of the world. And let me tell you this, as the Word of God said, at just the right time, God sent His Son. Now, as we all know and prove sa ating mga buhay, mga kapatid, the Lord is always perfect sa Kanyang oras. Amen? Laging perfect po ang Panginoon sa Kanyang oras. We believe na hindi siya nahuhuli at hindi rin siya nauuna sa ating buhay, mga kapatid. Let me just say that God's time goes together with His perfect plan for our lives. Hindi natin dapat pangunahan ang Panginoon. Pero mga kapatid, kailangan nating makita yung perfect na plano ng Diyos. At yung perfect na plano ng Diyos, lagi po yan nakadikit dun sa perfect timing na ipagkakaloob niya sa atin. Ang kailangan natin, ang nire-require ng Diyos sa inyo at sa akin, mga kapatid, ay magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. At dahil alam natin na in His own perfect time, God will work His way sa ating mga buhay. As our first point said,
the Messiah came at the right moment. Pero alam niyo po, marami rin ang nakakalungkot dahil during that time na ang Panginoon po ay pinanganak, most people missed the miracle of that moment. Most people did not recognize the significance of Christ's birth at that time. At even so now, kahit po sa mga panahon natin ngayon, mga kapatid, marami ring mga tao, they already lost the significance of Christ's birth. Because of what? Because of its commercialization of the holiday season. No, sana po, bilang isang mananampalataya, mga kapatid, sana hindi tayo nasa sidetrack. I'm sorry to say, sa marami pong mga Western country, na mga kapatid, mas sineselebrate nila ang Thanksgiving or okay lang naman yun, kapatid. Pero yung Christmas ay hindi masyado. Hindi masyado. Alam niyo po sa dun po sa pinuntahan kong bansa, makikita niyo lang kung sino yung nagse-celebrate ng Pasko. At ito po, may kwento lang naman sa akin, which is, I find it true. I find it true kasi mga kapatid, ilang beses din akong nag-Christmas at nag-New Year doon po sa Canada. Na pagka 25 at merong bukas na ilaw na bahay, mga Filipino po yun. Mga Filipino, 24 ng gabi. Mga Filipino po yun, they are celebrating. Pero the rest of the houses, na nandun po, wala kayong makikita. Patay ang ilaw, hindi sila nagse-celebrate. Pero mga kapatid, dapat everyday nagse-celebrate tayo sa ating Panginoon. Amen? Tama po ba? Praise the Lord. So, dahil nga po dun sa commercialization ng Christmas, nawawala na yung sense, yung significance, yung importance kung bakit talaga tayo nagse-celebrate. Pero, I hope that we as true believers will not be sidetracked. Ano po? By the business of the coming holidays, but would rather teach that the true essence of this season is that in the fullness of time, God sent His Son. Amen? So, mga kapatid, number one in our outline, the Messiah came at the right time. And then, hindi lang po yun, number two, He provides at the right time. Sa lahat po ng mga nangyari ngayong taon na ito, sabi ko nga kanina doon sa panalangin, parang gusto na lang natin kalimutan ng 2020. No? Parang gusto na lang natin burahin sa history yung 2020 kahit sa lahat ng mga nangyari. Alam niyo po, marami dahil doon sa ganun, many would just wish na postpone na lang natin ang Christmas, postpone na lang natin itong holiday season na ito. And alam niyo po, many people will just be satisfied going through the motion. Yung bang makalampas na lang, palagi ko marami sa atin ganun ang nag-iisip eh. Sabi nga, matapos na kaagad dito para makabalik na kami sa trabaho. Wala. Kasi pagka nasa bahay, mas lalo tayo. mas lalo tayo tapos wala naman. Parang naiisip natin na gano'n. We just go through the motion. At maniwala kayo, pinakang malungkot po dito. Many will endure the busy activity of the season without ever experiencing the miracle of Christmas. If you are like thinking right now and you might end up like that, so kung sabihin sa inyo, meron akong mabuting balita para sa inyo. The good news is that God comes to us at just the right time with just what we need at the right moment. Naisip niyo ba, mga kapatid, ano kayang ihahanda namin sa Pasko? Naisip niyo ba yun, mga kapatid? Ako po, nag-iisip kasi palapit na. Ano kayang ihahanda namin sa Pasko? Pero, let me say na hindi lalapas ang Pasko ito nang hindi namin nakikita yung tunay na dahilan kung bakit kami nagse-celebrate ng Pasko. Because, bakit kailangan nating tignan ito in the perspective of God? Because He can provide at the right moment. Because God will provide for our need without us losing the real reason for the season. Kasi kung titignan niyo po yung character ng Diyos, mga kapatid, are you still there? Say amen naman po. Amen. Okay, so
when we look at the character of God, makikita po natin yung provision niya para sa kanyang mga tao. Lagi nating napapansin yan. Opo. Tingnan niyo po yung ilan sa mga pangako ng ating Panginoon. Gusto kong basahin nila. You are taking notes, Psalm 145, verse 15. Ito po ang sabi, the eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou gavest their meat in due season. Psalm 104, look at verse 27. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. Andun pa rin yung word na, mga kapatid, yung mga tao naghihintay sa Diyos, umaasa sa Diyos, they are waiting for God, trusting the Lord, because they know that God will provide for them. Amen? Tingnan niyo po ang sabi, Deuteronomy 11:14, I will provide rain for your land in the proper time, the autumn and the spring rains, and you will harvest your grain, new wine, and oil. This is very inspiring to us to say and to claim na ang Panginoon, mga kapatid, ay napakabuti sa atin dahil hindi siya nagkukulang sa pagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, an inspiring story about the prayer, God's provision and timing, ay naalala ko yung buhay ni Dr. George Mueller. Si Dr. George Mueller po ay isang pastor, mga kapatid. Sinuko niya yung buhay niya, nagpastor siya. At nagtayo po siya ng orphanage way back in the 1800s. Ito pong storya na ito is a story that would encourage us, Lord, sa ating Panginoon about His provision. Naalala ko, ito po kinuwento, doon po sa nabasa ko, kinuwento ito mismo ng isa po doon sa mga bata na naka-experience ng provision ng Panginoon and how prayer works, how provision at yung timing ng Panginoon ay pinagsama-sama po dito sa istorya nito. It was told by Abigail Townsend Love, a daughter of an assistant of Dr. Mueller. Isang umaga po, mga kapatid, si Dr. Mueller, tinawag niya yung kanyang mga staff at yung kanyang mga anak. I will just make the long story short. Tinawag niya po yung at dinala niya sila sa breakfast table. Now, prior po doon, alam na ni Dr. Mueller at ng mga staff na wala silang pagkain. Wala po silang pagkain, mga kapatid. Talagang wala. Pagdating nila ron, siguro yung kanilang plato ay nandun yung kanilang mga baso, pero walang pagkain. Pero Dr. Mueller ought to take the hand of this little child at dinala sila doon sa table together with the staff. At ang sabi ng staff, wala po tayong pagkain, Dr. Mueller. And Dr. Mueller just closed his eyes together with his wife and with his two staff. At nanalangin siya. At ang panalangin niya ay ganito, Dear Father, we thank Thee for Thou art going to give us to eat. Yun po yung panalangin niya. Habang yung mga bata ay nandun at tingin marahil doon sa table na walang pagkain, na plato at baso naman namin. And po, just a short minute, may kumatok po sa kanilang orphanage. Dali-dali yung kanyang asawa pumunta ron. At doon po sa katapat ng kanilang orphanage, meron pong bakery doon. At alam niyo po, sabi nung baker, I wasn't able to sleep last night. Di ako nakatulog, Dr. Mueller. Kasi ang sinasabi ng Panginoon sa akin, pag-bake ako ng bread para sa mga bata. So I rose up early, dahil di ako makatulog. Sabi niya, nag-bake ako ng bread. Alam niyo, ang sabi ni George Mueller doon sa mga bata, Children, we not only have bread, but fresh bread. Almost immediately, mga kapatid, pagkatapos po na marinig nila ng mga bata, meron na namang kumatok
doon po sa kanilang orphanage. At ito naman po yung nagdadala ng gatas, yung umiikot. Alam niyo, sabi ng milkman, yung aking kariton nasira. Sabi niya, kuhanin niyo na lahat yung mga gatas kasi masisira yan. Alam niyo, sabi niya doon sa mga bata, mga anak, kompleto na ang breakfast natin. Amen? Kapatid, alam niyo po, thinking about our situation, I will tell you this, God knows exactly what you are going through. Alam niya yan, mga kapatid, He knows exactly what you need. And I will tell you this, if you pray, if you will trust Him, alam niyo yun, at just the right time, He will come to you and provide what you need for that moment. Alam niyo kung bakit? Kasi ang timing ng Diyos is always perfect. Laging perfect yan, mga kapatid. The good thing about being a child of God is God not only came at just the right time, He continues to come to us at just the right time. Lalong-lalo na po doon sa panahon na kailangan natin siya. Sabi po sa Romans 5:6, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. In my life, mga kapatid, sa buhay ko po, there were times that I asked God for a miracle. May mga pagkakataon po humihingi talaga ako ng milagro sa Panginoon. In what I am asking Him. Tanong ko sa inyo, bakit kailangan ko ng milagro? Pastor, nagmimilagro pa po ba ang Diyos every day, mga kapatid? Pero sa buhay ko, mga kapatid, there are times I'm asking God for a miracle. Alam nyo, bakit ako humihingi ng miracle? Kaya ako humihingi ng miracle, mga kapatid, I have no more options. Right? Hindi lang wala akong option, mga kapatid. Wala na akong resources na panggagalingan pa para dun sa aking pangangailangan. Yung wala ng control ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Wala na akong control dun sa bagay na yan. And I ask God for miracle. And I do believe lahat tayo, mga kapatid, had those moments na pagka wala na po tayong control, wala na tayong, alam niyo yun, wala na dun sa resources natin, yung mga bagay na yun, I do believe na kayo lumuluhod, nananalangin at humihingi tayo ng milagro sa Diyos. Amen? I know God will answer my prayer, but I need to trust His timing. Kailangan kong, hindi ko dapat pilitin ng Diyos. Hindi ko dapat pilitin yung sarili ko dun sa mga bagay na yun. Mga kapatid, baka mamaya ay unahan ko siya, yung pala merong mas magandang bagay ang Panginoon na inihanda para sa akin. Dahil hindi ko siya nahintay, ay mga kapatid, yun ang problema. Pagka hindi ko siya nahintay, I will, alam niyo yun, maghihinayang ako. So what miracle are you asking right now? What miracle are you asking right now? When we are utterly helpless, I will tell you this, Christ still comes to us today. Mga kapatid, on our number 2, ang sabi po, He provides at the right time, at the right moment. And number 3 and last, sabi po dito, God says, now it's the right moment. Now we know that God sent Christ. And Christ came at the right moment. In the most perfect time to the world, more than 2,000 years ago, when He came in more or less than 3 years, He fulfilled what God called Him to do. Mga kapatid, yung pagdating ng Panginoon dito sa lupang ito, ay hindi po siya pumunta dito para maging popular lamang. Kundi, mga kapatid, pumunta siya rito to do a certain work for humanity, for mankind, for our sins, and most especially for the Father in heaven, for His Father in heaven. In like manner, mga kapatid, gusto ko rin po itong sabihin na si Kristo came to our lives
in the most perfect time to what? Para pumiligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya kayo nandito, kaya kayo nanonood dyan, dahil nakilala niyo ang Panginoon at niligtas tayo ng Panginoon. Pero kung ikaw ay wala pang personal na relasyon kay Kristo, I will tell you this, God, this is the perfect time para sa iyo. Sabi nga doon ay, pagka narinig mo yung kaligtasan ng Panginoon, huwag ka nang magpabukas. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo yung kaligtasan ng Panginoon. Magsisi ka sa kasalanan mo. At ibigay mo ang buhay mo kay Kristo. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, naniniwala ako na namatay ka sa akin, nalibing ka, at muli kang nabuhay. At ako po'y nananampalataya na kaya mo ako iligtas. Lord, iligtas mo ako, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Ililigtas ka niya. Mga kapatid, sa atin nangyari po yan. In the most perfect time, God saves our soul. And that's the most, I believe, the most wonderful experience we have. Mga kapatid, yun ang pinakamasarap na pagkakataon sa buhay ko nung ako ay maligtas. And I hope na lagi niyong nare-reminisce yan, mga kapatid, na kayo ay niligtas ng Panginoon. Pagka nahihirapan na kayo, mga kapatid, look at your salvation. Look at the time when Jesus Christ came to you, save your soul, at kung babalikan niyo, kung ako'y niligtas ng Panginoon, at that perfect time, alam ko na, kaya akong alisin ng Panginoon sa sitwasyon ko ngayon. Amen? Mga kapatid, but like Christ, di ba si Kristo dumating? Nag-minister, ginawa niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, mga kapatid, for 3 years. Katulad din ng ating Panginoon. Let me tell you this. We are called to do something for Him. Lahat tayo, mga kapatid, tinatawag ng Panginoon na maging matapat sa Kanya kung saan niya tayo tinawag para po gumawa ng bagay na tama para sa Kanya. Hindi lamang para sa ating sarili, most of all, para sa Kanya. Ephesians 2:10. Di ba ang sabi doon? Anong sabi doon sa Galatia ay Ephesians? Tingnan nyo nga po. Baka ako'y, Ephesians chapter 2, verse 10. Kasi alam na natin yung 2, 8, and 9. Tingnan po ang sabi, for we are His workmanship. We are created in Christ Jesus unto good works. Look at this. Which God hath before ordained. Sabi diyan, that we should walk in them. Ang kalooban ng Diyos sa atin is that we should walk in doing good works for Him. It was appointed before the foundation of the world na yung mga taong ligtas should walk in the goodness, should walk good, and should produce good works sa kanilang mga buhay. Dahil ligtas na sila. Mga kapatid, I believe na nandun yung desire natin. Sino po walang desire maglingkod sa Diyos? Baka hindi ka ligtas kung wala kang desire maglingkod sa Diyos. Right? Kung sinasabi mong ligtas ka, pero parang ayaw mong magpagamit sa Panginoon, mga kapatid, baka hindi ka talaga ligtas. Kasi mga kapatid, ang anak ng Diyos, they are designed to do good works and to be faithful, mga kapatid. That's why, yung desire na yun, hinihintay natin yung timing ng Panginoon to make that commitment for Christ. Pero teka lang, Pastor, yun pala yun, ha? Sabi, baka yung iba nag-iisip, yun pala, Pastor, ha? Naghihintay pala ang Panginoon ng perfect timing ng commitment ko sa Kanya. Hintayin ko muna. Now, mga kapatid, ito problema niyan. The problem is this. Maraming mga Kristiyano, they are waiting far too long. Sinasayang nila yung mga oras na dapat ay meron silang ginagawang tama para sa Panginoon. Dapat sila meron ng na-accomplish na mga bagay para sa Diyos. At kahihintay, ginagawa na lang excuse. Sana mga kapatid, you are not doing that as an excuse kung kailan kayo magkukwayat, kung kailan kayo magtatahit, kung kailan kayo, mga kapatid, gagawa ng mga bagay na yan. Mga kapatid, you will never experience the power and provision of God
Kung laging ganun ang excuses mo, pagka hindi ka nagsimula, alam mo yung timing ng Panginoon madalas nire-reveal na sa atin, pero ang excuse pa rin natin ay, hindi pa siguro, hindi pa siguro, hindi pa siguro. Yung siguro, mga kapatid, hindi kayo sigurado eh. Pero yung salita ng, pagka narinig niyo yung mga salita ng Panginoon, yun na yun. Just do it, mga kapatid, because that is the perfect time where you can do your commitment sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung message si Pastor Drex last Wednesday, mga kapatid. And what I said to us in the closing of the message, merong 10 servant, binigyan ng tigi £1. Doon sa 10 servant na yun, 3 yung in-scrutinize. Yung isa, mga kapatid, gained 10 out of £1. Yung pangalawa, binigyan siya ng £1, he gained £5. Di ba? Pero yung isa, mga kapatid, gained nothing. Ito ang tanong, bakit yung una at yung pangalawa nag-gain ng mga bagay? Ito ang sagot, mga kapatid. Because the moment they receive it, doon kanilang tanggapin yun, mga kapatid, they started using it and wasted no time. Nakukuha niyo po, mga kapatid? They put the pound into good use. Yun yung perfect timing kasi ibinigay na sa kanila eh. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Ibinigay na sa kanila. Kung wala pa yun sa kamay nila, marahil hindi pa time. Pero ibinigay na eh. Kaya anong gagawin nila? They had to produce. Therefore, they became productive while the other, with the same time given, wasted his time doing nothing. Yung nakakalungkot, mga kapatid. Kung hanggang ngayon, ang excuse nyo pa rin ay, naghihintay kayo, 10 taon na naghihintay kayo, 15 taon na naghihintay pa rin kayo, 5 taon na naghihintay pa rin kayo. Mga kapatid, you are just wasting your time. Ibinigay na ng Panginoon. Bakit tayo takot mag-commit, mga kapatid, sa Panginoon? Is it because you think you will lose more pagka tayo nag-commit sa Panginoon? You think, mga kapatid, na it is because you will lose friends if you become a devout believer? Pagka, kung ibibigay mo yung pera mo sa Panginoon at ibabalik mo yung tithe mo, magbibigay ka ng offering sa church, you think you will lose money, mga kapatid? Is it because you can no longer live the life that you want? Well, kapatid, let me tell you this. Kung ganyan ang pag-iisip mo, the Lord is disappointed with your kind of reasoning in your life. Because I do believe, and I can assure you, when you surrender your life and commit your ways unto God, you will never be a loser. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi ka magiging talunan, mga kapatid. I lost a lot of friends in my younger years as a believer. Ngayon, kaibigan ko na ulit silang lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi I stood my ground. Lahat sila, I do believe, yung aking mga kaibigan in the past, they respect me for what I am. And many of them knew na I am a Christian, I am a pastor, and I believe the Bible, and I'm standing by my faith, at sinishare ko sa kanila yun. And they don't mind sharing me the gospel to them. And many of them agrees doon po sa aking mga ginagawa. Mga kapatid, akala natin sa simula, dahil napapagtawanan tayo, akala natin yun ay magandang buhay na. Kaya ayaw natin sumunod. Akala natin pagka nagbigay tayo ng tithe, ang laki nang nawawala sa atin, no, mga kapatid. Mas malaki ang binabalik ng Diyos sa inyo. Salamat po doon sa mga nagbigay sa ating piano. Mga kapatid, we could not have had a piano right now kung wala kang nagkaloob. Di ba? And I ask the Lord na ibalik sa inyo yun for or more. Mga kapatid, let me tell you this. We are all winners. Hindi lang dito sa lupang ito, hanggang sa kabilang buhay. Because pagka naging faithful tayo, doon sa atin, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, pagdating ng Judgment Day, mga kapatid, we will receive our reward. Not because we are talented, but because we are faithful to Him. Amen?
So what do you have to do? Ito po, mga kapatid, say yes to God. For He is saying to each and every one of us, this is the right moment. Anak, ito na yung tamang panahon. Now is the time para i-renew mo yung commitment mo sa Panginoon, para lumakad ka in fellowship sa akin, na kung yan ay nawala for a while. The right time is now to draw close to the Lord. Now is the right time. That's number 3 in our point. So the miracle of the moment in our passage is when, look at this, when the fullness of time was come, God sent forth His Son. And that represents the miracle of Christmas. Our God is a God of miracle. Mga kapatid, ano ang milagro hinihingi mo sa Diyos sa oras na ito? Anong milagro ang hinihingi natin sa Panginoon? You may be asking a personal miracle. Panginoon, meron akong personal na problema. I need miracle from you. Hindi mo siguro masabi sa ibang mga tao, pero pwede mo sabihin sa Diyos. Ano yung mga nararamdaman mo? Ano yung mga emotional pain? Ano yung physical pain? Ano yung stress na di-stress mo? You can bring it to God. You can bring it to God. You can ask a miracle to Him. Ano pa? You might be asking for a miracle for another believer that you believe needed it. Alam niyo mga kapatid, maraming meron kang mahal sa buhay na o kaya kapatiran, o kaya kaibigan na kailangan ng pananahin. And you are asking for a miracle para dito sa taong ito. Mga kapatid, gawin niyo yun. Pagka tinakita ng Panginoon at biglang nag-flash, isip niyo yung mukha nitong taong ito, maybe that person needs a prayer. So close your eyes, pray for that person. Alam niyo po, ginagawa ko yan. Hindi lang sa inyo, kundi sa maraming mga tao binibigay at nire-reveal ng Diyos sa amin. O kaya naman po, mga kapatid mo, maybe you need a miracle for someone that needed to be saved. For a backslider that needed to come back to God. Mga kapatid, your prayer today can make a difference in this moment. Ito lang ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Let us plead to Him with all honesty, without any pretense. At sabihin natin, Panginoon, I really need your miracle. Di po ba? Sa katulad ng sinasabi ko, doon po sa mga hindi ligtas. Today is the right time to receive God's gift of salvation through Jesus Christ. If you have never made a commitment of your life to Christ, receiving Him as your Lord and personal Savior, and I am inviting you to make a commitment today. Ito na yung perfect moment. Hindi niya lang babaguhin ang buhay mo, babaguhin niya rin ang patutunguhan mo. Amen. So, will you recognize the moment for what it is truly is? A miracle. Ano ba ito? Don't put off making that commitment you need to make today. Because maybe tomorrow it will be too late. Diba? So the miracle of the moment, sabi uli natin, babalikan natin yung talata natin mga kapatid. Galatians 4:4. Kindly open your Bible, sabi po dito. At when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of son. To God be the glory. To God be the glory. Nawa po yung mag-desisyon tayo to trust the Lord. Mag-desisyon tayo mga kapatid to get closer to Him every day. At pagtiwalaan natin yung timing ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ipapasalamat po kami sa timing ng iyong pagdating sa mundo, Panginoon. At yun po ay nagbigay ng pag-asa sa napakaraming mga tao. Up until now, Lord, although the world is disqualifying your existence, Lord,
No matter how or what they think about you, it will never change. That you are there, you are the God of heaven, and Christ is the Savior of the world. And Christ came in the perfect time. Kaya po kami nandito. At nawa po yun ay makita rin ng maraming mga tao. Also, Lord, nagpapasalamat kami. Dahil, katulad ng lagi kong sinasabi, we are creatures of needs. And Lord, naniniwala po kami na kailangan namin pagtiwalaan ka sa aming mga pangangailangan at sa aming pong mga pamamaraan sa buhay. Lord, you came in the perfect time. Naniniwala po kami, Panginoon. Sa lahat ng aming mga dalangin, there is always a perfect answer in the right time for you. Tulungan mo lang kaming magtiwala lagi at tingnan ka sa mga bagay na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And as lahat po tayo nakapikit at lahat po tayo nananalangin pa, the Lord told me to make an invitation. Kung kayo po'y nanonood dyan, and somehow the Lord has spoken into your heart. Gusto ko lang po kung nakaupo kayo at meron kayong pangangailangan na gusto nyo sabihin sa Panginoon. Tayong lahat na nandito sa church at kayong mga nanonood, there is something that you need to place in the feet of Jesus. Pwede bang tumayo ka at pahayag mo sa Diyos sa sandaling ito, mga kapatid, because the Lord is listening to you right now. Just listen. Just listen. Just speak. Salamat po. Just speak those prayers and let the Lord hear it right now. Trust Him. Trust Him right now. Kung kayo po'y nandyan salamat po sa mga tumayo na. Kung kayo po'y nandyan and you want to participate and you have a need, ay tumayo rin po kayo. You lift that burden sa Panginoon. You lift that, Lord, ang tagal ko na po kayo hinihintay. Now, I really need a miracle from you, Lord. And I will trust your timing. I will trust your timing, Lord. I will trust your timing. Salamat po. Salamat sa mga lumapit. Amen. Amen. Praise the Lord. You just express your feelings, your burdens sa Panginoon. You live your burdens sa Panginoon. He's listening. He's omniscient. He's omnipotent. He's omnipresent. You see it, He's right here, right now. His presence is with us. He's listening to us. Salamat po sa mga tumayo at nananalangin. I will give you another minute more bago po tayo mag-closing prayer. O dakilang Diyos, salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Alam po namin na ito'y kinasihan ng iyong banal na Espiritu that would assure us, Lord, that it is alive and it is talking to us. Salamat po, Panginoon, for allowing us to hear your word. And Lord, allowing us to come to you and bring our burdens unto your feet ngayong araw po na ito. Salamat po sa mga nagpahayag at tumayo dito man o sa kanilang mga screen. Thank you for their being humble and their being submissive to your will, Lord. I pray kung ano naman po ang kanilang pinagdadaan ng kanilang hinihinging nila ko sa iyo, Lord. Naniniwala po ako that they will have that miracle in your own perfect time.
Salamat po, Panginoon, for the message that we have heard today. We praise you and thank you, Lord, for your timing is perfect. For your timing is truly perfect. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, atin po kukuhanin ang ating mga kaloob. Awitin po natin ang ating doxology. Tawagin ko po si Brother Abby to pray for our offering. Alamay papurihan, alaming Espiritu O Diyos, dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan at salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga pahalaan. Salamat sa iyong salita, Panginoon, sa iyong nahanap. Kaya po, Panginoon, patuloy kami sa samba sa pamagitan, Panginoon Diyos. Pagkalo, pagbalik ng mga biyaya na may pinagkatiwala sa amin. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon Diyos, pamagitan ng salapi. Maging Panginoon sa kalakasan, pisikal na amin nagagamit, Panginoon, sa araw-araw. Upang kami, Panginoon Diyos, makapaghanap buhay naman. Tanggapin mo, Panginoon Diyos, ang amin handog. Ang amin dalangin at patuloy, Panginoon Diyos, na pagpupuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Brother Abby. At habang lumalapit po yung mga kapatiran for offering, ay bago po tayo mag-closing prayer, ay magkakaroon po tayo muna ng announcement. Dito po sa church, we will have our Lord's Supper because it is the first Sunday of the month. So, ngayong sandali po ito, after po ng ating gawain, we will be having our at patuloy ko pong dinudulog sa inyo, mga kapatid. If you want to make commitments and contribution para po sa ating piano, hindi ba po natin na po full payment yung ating piano. Kaya you are most welcome, mga kapatid, to have part para po sa ating project. At sa inyo po mga prayers, ay pakisama naman po yung ating isang kapatid na medyo mabigat po yung kanyang karamdaman, si Brother Randy Concepcion. Kapatid po yan ni Sister Rema at pamangkin po ni Tatay Ruben. Si Tatay Ruben, nakita ko nanonood sa ating Praise the Lord. So, sama niyo lang po sa prayer yung kanyang kalagayan dahil medyo mabigat po yung kanyang sakit. And we are praying that somehow God will work. God will work. Okay, so tumayo po tayong lahat. Pagkatapos po dito, yung mga nandito, please stay para po sa ating Lord's Supper. Manalangin po tayo for our closing prayer. Benediction. Dakilang Diyos, salamat po sa aming natapos na pag-aaral ng iyong mga salita, sa mga awitan na nagbigay po ng tema para po maalala namin ang iyong kapanganakan. Sa mga tao po kinausap mo, sa pamamagitan po ng iyong salita, we are so grateful and we are so blessed dahil, Panginoon, ikaw po'y dakila sa lahat. Lord, salamat po dahil naniniwala po kami meron ng mga tugon sa mga dalangin po namin. At muli po, Panginoon, sa pagkataas ng kamay ng iyong walang kabulang alipin, muli po igawan mo yung mga lagbasbas sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Salamat po sa inyong pananatili. Salamat po sa mga nanood. And see you Wednesday para po sa ating prayer meeting. Kung meron po kayong mga prayer request, don't hesitate, kapatid, to put it sa GC natin. Kaya po i-message nyo in a personal way and we will surely pray for those prayer requests. Salamat po mga kapatid. God bless you all.